Mabugsong hangin at mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may kasamang pagkukulog at pagkilat patuloy na iiralin sa extreme North Luzon at silang bahagi ng kanluran ng Luzon. Damay pa rin ang Metro Manila sa makakaranas ng mga posibleng pa rin kalat-kalat na pag-ulan at mga bugso ang hangin. Ilang bahagi naman sa Southern Luzon, magkakaroon ng mga isolated rain showers bagamat mas moderate na ang kanilang panahon. Nalalabi naman sa katimugan ng Visayas at Mindanao, bagamat normal at katamtaman at maalinsangan ang panahon, ay mostly fairly weather naman at moderate ang iiral maghapon. Na ang habagat natin ay patuloy na pinapalakas ni dating bagyong Emong. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 29, 2025. Ang oras sa ating Bosman may maga ay 12 na ng umaga. So, 3 araw na lang ang nalalabi para matapos ang month of July, which is papasok na tayo sa pinaka-highest peak ng ating habagat season at pagpasok din ng unang Agosto naman ay inaasahan daw na magkakaroon tayo pa ng posibleng monsoon break pa rin. At dahil naka-indicate yan sa forecast na maaari pa rin hindi mangyari so inuulit natin, hindi yan absolute yung forecast na yan na magkakaroon tayo ng below average rainfall pa rin. Lalo na dito sa parte ng Luzon na maaring magpatuloy pa rin yung habagat. So titingnan po natin kung tuloy-tuloy pa rin dahil nagkakaroon lang tayo ng malakas na habagat kasi dahil may bagyo pa rin tayong nasa hilaga natin sa bansa na naghahatak dito, kaya patuloy pa rin tayo nakakaramdam ng mahangin at habagat rain showers. So kung makikita natin sa ating Doppler radar imagery ay makikita ang mataas pa rin ang dala ng water vapor, kaya nga po inuulan-ulan tayo simula kaninang madaling araw. Pabugso-bugso po yung pag-ulan dahil makikita naman natin sa Doppler pagbugso-bugso rin ang water vapor dito sa karagatan hanggang sa bumabagsak ito sa kalupaan natin mula dito sa may bandang kalurang bahagi ng bansa. So, ganyan po ang mangyayari, especially sa may bandang Zambales, kasama na ilang bahagi ng Calabarzon, kasama ang Metro Manila at Central Luzon. So, makikita natin dito sa Doppler ang tuloy-tuloy pa rin na mga kalat-karta pag-ulan, especially sa may bandang Olongapo. Yan, Angeles, Pampanga, hanggang Bataan yan. Diyan ang highly concentration pa rin ng water vapor, kaya makikita natin ay tuloy-tuloy pa rin ang malawakang ulan dito sa bahagi na ito. Yan. So, magdala po ng payong lalo na sa mga taga-Angeles at Zambales, Olongapo at Subic ay ina-expect na mas magiging maulan pa rin kayo dyan. Dito naman sa may bandang Silangan, expected pa rin na medyo makakaroon tayo ng mga isolated rain showers dahil kita rin sa Doppler radar ang accumulated water vapor dyan. Kaya lang kasi ang buong bansa natin hindi gumagana halos lahat ng ating Doppler radar sa bansa. Nagkaroon yata ng celebration si Pag-asa at PBOX. Sana ay magkaroon na sila ng bagong upgrade sa mga Doppler radar, especially sa Doppler radar, kasi pinaka-importante talaga ito na mas magandang nalalaman natin yung anong oras talaga tayo na maaaring ulanin po gamit ang ating real-time Doppler radar systems. Sa lightning strikes naman, medyo aktibo po mga pagkulog at pagkilat mula kanina. Well, kung titingnan natin kung malapit ba ito sa kalupaan ng bansa, especially sa Luzon, meron kasi tayong total 274 lightning strikes. Kasama na po yung mga outer dito. Inner ay 256 lightning strikes po. At kalamitan pa rin, dyan pa rin sa may bandang extreme northwestern Luzon, lalo na sa may bandang baybayin ng Ilocos Norte. Malapit sa may bandang Lawag. Malakas po ang pagkulog at pagkidlat dyan. So ingat po sa mga mangingisda kung may binabalak po kayong mangisda ngayong araw. Dahil gabi po ang pagkulog at pagkidlat po ninyo dyan. Dahil pa rin sa salubungan pa rin ng ating southwest monsoon o yung habagat na hinahatak naman itong si dating bagyong Emong na patuloy pa rin ang nagsisirculate dito sa hilagang silangan ng Taiwan. At dahil dyan yung trough ng extension ay nagagawa pa rin niyang mahatak ang ating habagat dito sa Timog Kanluran. Kaya patuloy pa rin makakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. So most of Luzon, lalo na sa extreme North Luzon, ay marami tayong mga lightning strikes na recorded. Ngayon,
81 lightning strikes na po. So, marami po ang nagkakaroon ng mga pagkidlat dyan. Sa ilang bahagi ng Katimugan naman sa dadalawa lamang pero mga above, mga ahead of 60 minutes na po ito to 80 minutes. So, parang wala na pong kasunod. Ang mas aktibo lamang ngayon ngayon ay ang bahagi nga po ng extreme Northern Luzon, especially nga po sa may bandang karagatan ng Ilocos Norte at bandang Calayan Islands. Yan. So, ingat po mga kababayan natin dyan sa malapit sa Ilocos o bandang Lawag o pagitan ng Calayan, Cagayan dahil patuloy pa rin kayo ang matitinding pagkulog at pagkidlat dyan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, so may gale winds kami ngayon, pumapalo ng 45 km per hour at bugso umaabot na ng 68 km per hour at mapapansin natin galing yan sa ating habagat dahil southwest ang pinanggagalingan pa rin ng hangin. So most concentration ng hangin natin sa Metro Manila nanggagaling yan sa ating hanging habagat mula timog kanluran pa rin. Pumapalo ng 57 km per hour. So, grabe pa rin ang bugso ng hangin. So, medyo gale winds tayo o mag-gale po ang ating paligid. So, expected po na may mga lili pa rin ha. So, ingat po sa mga posibleng may mga bumuwal na lang bigla dyan ng puno or mga bubong po kung sakali. Malakas po yung bugso ng hangin natin dito sa Metro Manila. So, ingat pa rin po tayo mga folks. Sa lowest temperature na aking naitala na aking weather station, mula kaninang maga, 7:30 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, 30.1 degrees Celsius, ang pinakamataas na namin na naitala kahapon ito ng tanghali, 12:46 PM. So, mataas-taas na rin ang aming heat index mula kahapon, 39.5 degrees Celsius. Pero at least medyo acceptable pa rin ang katawan natin yan dito sa Metro Manila. Mula naman sa heat index, as of 9:59 AM, ang kasalukuyan naming instrumentation heat index, under extreme quotient po ito, 38.4 degrees Celsius. So mukhang magiging maalinsangan tayo ha, sa Metro Manila dahil umaaraw-araw din kahit papaano. 38.4 degrees Celsius po ito. Sa forecast ay 37 degrees Celsius daw ang expected. So kitang-kita naman po dito yung expected na heat index forecast. So tugma pa rin siya. At aabot pa to hanggang 39 degrees Celsius. Pinakamataas na daw ito sa amin sa Caloocan. Starting mamayang 12 hanggang alas 2 daw ng hapon. So mukhang walang umaabot na 40 degrees Celsius. At base na rin sa ating weekly 7-day heat index forecast, mga bandang katapusan pa or unang linggo ng August, dito pa lamang tataas. So sa iba't iba namang selected na area sa bansa, tingnan natin sa Ilocos region kung tumataas na rin ba ang heat index sa kanila. Well, dahil sa patuloy ang mga localized thunderstorms, napakababa po ang kasalukuyan ninyong heat index. So wala po tayong komento dahil mababa lang ang heat index. So mukhang malawakan pa rin ang nagiging pag-ulan ninyo dyan. Kaya lang, pagdating sa Cagayan Valley, as usual po, ay magiging mas maalinsangan pa rin ang inyong magiging panahon at halos pinakamataas ang inyong magiging heat index. Kasalukuyan 40 degrees Celsius extreme quotient po ang magiging forecast ninyo ngayon dyan sa Tugigaraw. Inaasahang papalo pa rin ito hanggang 45 degrees Celsius starting mamayang alas 12 ng tanghali, dire-diretso na yan hanggang alas 2 daw ng hapon. So, iwasan po magpa-dehydrate din. Magiging maalinsangan pa rin ang panahon ninyo dyan sa may bandang Cagayan Valley. Sa Santiago, Isabela naman, well, mataas din, 44 degrees Celsius po. Ang grabing alinsangan din ninyo at heat index sa inyo dyan. At inaasang papalo pa ito hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So kayo, grabe ang magiging alinsangan ninyo dyan ha. So huwag po masyadong magbibilad. Uminom ng maraming tubig dahil expected na naman ang medyo nakaka-cramps o heat cramps, ang grabing gantong init na nararamdaman ng katawan natin. Sa may bandang Pangasinan naman, Dagupan, Pangasinan ay medyo mataas-taas, 38 degrees Celsius po ang inyong extreme quotient na heat index. Papalo pa yan hanggang 39 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang mamayang alas 12 ng tanghaling tapa. Sa Tarlac naman, Central Luzon, well, tingnan po natin, nasa 35 degrees Celsius po ang inyong heat index. So, aabot pa rin yan ng hanggang 39 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. So medyo mainit-init na rin ang temperatura ninyo dyan at maalinsangan. Sa Batangas naman, well, nasa 39 degrees Celsius po, extreme quotient ang inyong heat index forecast. At mukhang yan ang pinakamataas na heat index ninyo maghapon po. Ayan o,
dire-diretso yan hanggang alas 2 daw ng hapon na mananatiling 39 degrees Celsius ang magiging heat index forecast ninyo dyan. Sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro, yan, ay nasa 38 degrees Celsius po ang inyong magiging heat index. So 39 degrees Celsius, extreme caution. Papalo pa yan hanggang 40 degrees Celsius. Starting mamayang 11, dire-diretso na yan hanggang alas 4 ng hapon. So mukhang yan ang pinakamataas heat index ninyo dyan sa may bandang Occidental Mindoro. So may mga inaasahan pa rin daw na pag-ulan dyan. Pagdating naman sa Visayas, malamang mataas din ang heat index pa rin ninyo dyan dahil mas maganda ang panahon ninyo. Kaya lang, asahan na natin ang kapalit, mas maalinsangan dahil sa matinding tirik ng araw sa inyo. 43 degrees Celsius po ang inyong heat danger na heat index at papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius. Mamayang alas 11, dire-diretso na yan hanggang alas 2 ng hapon po. Na may pinakamataas na ninyong heat index na maitatala dyan maghapon sa bandang Cebu. So alam na po natin, mainit at mas malinsangan po ang aasahan ninyo magiging temperatura dyan. So huwag masyadong mabibilan. Magdala po ng payong ha mga folks. Sa bahagi naman ng Mindanao, since mas maganda rin ang panahon ninyo dyan, at kapalit nga lang ay matirik ang araw, kaya asahan na nasa 38 degrees Celsius po ang inyong heat index. Papalo pa yan ng 40 to 41 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon sa Davao City. So magiging maaraw at malinsangan din na maghapon ninyo dyan. Sa Zamboanga Peninsula naman, well, ay mataas din ang aasahang heat index sa inyo dyan. So magiging maalinsangan din kayo sa inyo dyan. Aabot ng 39 degrees Celsius ngayon, pero papalo pa hanggang 40 degrees Celsius mamayang 11 hanggang alas 12 yan ng tanghaling tapat. So magiging mas mataas ang magiging heat index natin at mas maalinsangan na magiging panahon natin, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon sa bandang Cagayan Valley, at dito naman sa may bandang katimugan naman ng bansa ay sa may bandang Mindoro, at ilang parte sa Central Luzon medyo mataas-taas din, kaya lang hindi pa ganoon kataas sobra sa may bandang Dagupan. Ang mataas naman sa may bandang Visayas pa rin at Mindanao dahil mas fairly at moderate ang panahon ninyo dyan ngayong maghapon pa rin. Magkakaroon lang ng ilang mga isolated rain showers dito dahil may mga ilang surface trap, pero maninipis lamang yan sa may bandang southeast ng Luzon at ilang parte ng Visayas. Pero generally ay patuloy ang magiging moderate and fairly weather na kapalit ay matinding hot, humid o mas maalinsangang panahon ngayong maghapon. Samantala sa PH Extremes in past 24 hours naman, kung ikukumpara, nangungula ang Katbalogan sa may pinakagrabing init na air temperature nila na 36 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio ay 17.4 degrees Celsius, almost stationary lamang sa kanila. Pero sa inulan sa Baguio, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa kanila. Grabe ang ulan sa kanila sa Baguio City. Meron akong kamag-anakan din dyan na nasa Baguio. Ingat po, baka magkaroon ng biglaang pagguho ng lupa, lalo na sa mga tabing matataas na bulumbundukin, especially sa may bandang Benguet. Ingat po kayo mga folks ha, at masyado nang saturated ang inyong kalupaan dyan. Mas malambot na dahil kahapon pa kayo inuulan ng inuulan dyan. Ingat po mga folks dahil na ngayon ang record sa Baguio City ay 222 mm ang total rainfall. Grabe ang naging pag-ulan pa rin sa kanila. Sa amin sa Caloocan ay 7.8 mm lamang, so pakonti na ng pakonti ang pag-ulan sa amin sa Caloocan, at ngayong araw ay nasa 3.0 mm ang total lang na rainfall sa amin sa Caloocan. So pakonti na ng pakonti dito sa Metro Manila ang nagiging buhos ng ulan. So mapapansin niyo po habang lumalapit po ang katapusan ng July, gaya ng ating mga nabanggit na mga analysis and forecast, ay bababa na ng bababa yung ating average rainfall. So baka mangyari talaga yung forecast ng NOAA na magkakaroon tayo ng below average rainfall sa unang linggo talaga ng Agosto. So maganda man yun, medyo good news, pero expected po ang kapalit niyan magiging mas maalinsang panahon na naman tayo o halos tagtuyot na naman ang mararanasan ha. So medyo alisto lang po, at least meron na tayong idea kung sakaling pumalo yung below average rainfall na yan. Hopefully hindi masyadong magiging matindi naman ang alinsangan natin. So tingnan na lamang natin mga folks, medyo at least medyo makapaghanda tayo ng maigi. Samantala sa ating outside humidity 85%, so mataas ang concentration pa rin. Ating water moisture sa paligid 6% ang ibinaba nito since last hour. Medyo mababa pa rin ang atmospheric pressure natin, malapit pa rin kasi yung presensya
ni dating bagyong Emong. Bagamat sobrang layo na kasi nito nasa southeastern China, pero nadedetect pa rin ang aking weather station sa Caloocan, 1,005 hectopascals, and steady ito since last hour. High tide, low tide status, may mahigit 2 oras pa para mag-maximum high tide, umamayang alas 12:34 yan ng tanghali. So, pa-high tide pa lamang po, so tumataas na po yung sea level. Kung titingnan natin kung aabot pa rin ba ng at least 1.3, well, kung titingnan natin dito, ay hanggang 1.1 meters po ang magiging high tide natin ngayong tanghali. Yan, magiging 1.1. So, malalim pa rin yan. Malalim pa rin po yan. So, kasabay palalo ng hanging habagat dito sa kanluran, delikado pa rin po pumalaot, lalo na sa mga maliliit nating mangingisda. At sa mga magbe-beach going naman, ay ingat po dahil mabugso po ang ating hangin, especially dito sa may bandang west portions ng southwestern Luzon. Yan. Malamang dito sa may bandang Boracay, medyo mabugso din ang hangin sa inyo kahit papaano dyan. Kaya lang, hindi singtindi sa may bandang Palawan at bandang Kaluran ng Nodo Luzon po, na mas concentrated po ang bugso na hangin, dala ng hanging habagat po. Kahit nga dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy ang napaka-windy at gale force winds namin sa Caloocan. Sa ating namang air quality, nagmamadalas napapansin ko, madalas nagmo-moderate ang ating air quality. 61 index po ito, or 30.77 micrograms per cubic meter. So kung double check natin kung kailan ba nagpropagate yung ating air quality, double check natin kung bakit dumadalas ang ating moderation ng ating air quality. Dumadalas ang pangit na air pollution natin, So double check natin for today. So mataas po. In 7 days po ay nagsimulang tumataas ito bandang July 26 na, mga bandang hapon. And then medyo tumataas-taas na po yung ating air quality dyan. So dito pa lang, mga July 26 pa lang, tumataas na po yung ating air quality. So bakit ganun? Ayun, nagpo-propagate. If i-filter natin yung PM 2.5, ayan, PM 2.5, mataas siya since July 26 ng bandang hapon. Yan. Kung by PM10, mapapansin din natin, mataas na particulate matter detection na ito. Mapapansin natin, simula July 26 ng hapon, tumataas po yung ating air pollution. Bakit kaya? At mula sa 30 days natin, mapapansin natin, ang mostly na tumataas na yung ating air pollution actually by July 26. Pero dito, may record tayo, tumataas yung air quality since July 18 din to July 20. So medyo nagtumataas-taas na po yung ating air quality dyan sa mga araw na yan. Yan. So yan po yung pinaka-analysis at pinaka-current details natin ng mataas na air quality. So mula pa nitong weekend ay tumataas na po ng moderate. Madalas nagmo-moderate po yung ating air quality. So ibig sabihin lamang po dito ay hindi maganda ang ating hangin. Magmask po tayo lalo na sa mga may mga diferensyas po sa ating mga baga, lalo na sa mga sensitibo o may mga allergy sa mga anumang pollution, magmask po tayo dahil manatiling nagmo-moderate po ang ating air quality. Pumapalo ng 55 to 61 index ang air quality. So medyo bumibigat-bigat po yung air quality natin. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:38 AM at binasang lulubog po ito mamayang 6:26 PM. At ang ating waxing crescent na 18% illuminated na po, kaka-moonrise lamang nito, ayan, sa elevation mas 17 degrees. Kaka-moonrise pa lamang nito kaninang 9:22 AM at lulubog ito mamayang gabi na at 9:38 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Merkules, well, as usual po, particularly pa rin ating maghapon at asahan ng mga localized thunderstorms o yung mga tinatawag nating afternoon showers, especially pa rin dito sa may bandang Luzon na kung saan mataas pa rin ang daloy ng habagat. Ganon din bukas sa Merkules, maulap pa rin ang ating maghapon daw at may mga localized thunderstorms pa rin. 61% chance of rain naman. So tuloy-tuloy lamang yung gantong forecast siguro hanggang sa magkakatapusan na po ng July. Highest and lowest temperature expected naglalaro 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po sa ating infrared thunderstorm monitoring. Ito kasing
lightning cloud na ito yung satellite para ma-monitor po yung mga pagkulog at pagkidlat o yung mga lightning strikes din. At yung accumulated na kung saan mataas ang mga pagkulog at pagkidlat. So makikita po natin dito sa animation satellite imagery, makikita po ang makapal na kaulapan na ito. Bunsod din ng tail trap mula kay dating bagyong Emong kasabay ng nahahatak na ating hanging habagat. So mataas po ang concentration ng pagkulog at pagkidlat pa rin dito sa may bandang dulo na Ilocos Norte at sa silangan naman dito sa may bandang baybayin nga po ng Santa Ana, Cagayan at malapit sa may bandang Benhan Rise. So ingat pa rin po dahil makapal po ang mga kaulapan dyan, may mataas na mga pagkulog at pagkidlat. Siyempre meron din sa iba't ibang pagi ng kalupaan ng Luzon, especially sa Central Luzon at bandang Zambales, medyo pabugsuan ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. Hindi masyado dito sa may bandang Central Luzon, medyo kakaunti. Pero ang mataas dito sa may bandang Extreme Northern Luzon pa rin. At mga pag-ulan, patuloy pa rin na uulanin ang buong Ilocos Region at buong kanluran ng Extreme Northern Luzon o Northern Luzon, kasama ng Pangasinan hanggang Zambales na yan. Damay pa rin ang Metro Manila, ilang kanluran ng Calabarzon at Mimaropa na rin dahil medyo umaabot yung trough dito sa may bandang Coron, Palawan. Bagamat mas manipis na lamang ito, hindi masyado makapalan ang mga kaulapan dyan. At kung titingnan natin gamit ang ating Himawari rainbow colors para sa mga accumulated na water vapor na mas mataas. Dito pa rin sa may bandang Ilocos Norte ang may mas mataas na buhos ng ulan at sa rest ng kaluran nga po ng Northern Luzon. Pero mapapansin ninyo dito medyo manipis po yung daloy ng water vapor. So mukhang kokonti ang magiging buhos ng ulan natin sa may bandang Pangasinan o Dagupan or bandang Zambales po. Central Luzon kasama ang Metro Manila at Mindoro. Pero patuloy pa rin tayong overcast and gloomy ang magiging maghapon. Ganon din sa ilang bahagi ng Quezon Province mula bandang Baler Aurora at Kasiguran Aurora and the rest ng Quezon Province ng bandang General Nakar, pababa na yan ng bandang Atimonan, Quezon. So magiging partly cloudy to mostly cloudy pa rin tayo dyan. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan. Sa bahagi naman ng Bicol Region, bagamat katamtaman ang panahon ninyo mula Camarines Norte hanggang Sorsogon na po yan, mga maliliitan lamang na tsansa na mga mahihinat katamtamang pag-ulan ang mararanasan ninyo maghapon. Mas maaraw kayo dyan sa may bandang Camarines Norte at ilang bahagi ng Bicol Region pa rin. So, mas nangunguna pa rin ng medyo maaraw. Pero yung mga isolated rain showers ay manaka-naka lalo na sa bandang hapon po yan o sa gabi. So, mga isolated rain showers lamang ito at wala naman tayong nakikitaan sa ngayon na heavy rain potential. Kung i-heavy rain potential natin, maaring makaranas lamang ng mga cluster ng heavy rain showers dito sa dulon-dulo na po ng bandang Sorsogon po. Yan. Pagitan na yan ng bandang Matnog at bandang Bulusan. Yan. Medyo nagmo-moderate to heavy rain showers po kayo dyan. At may mga pag-ulan din umiira sa may bandang Catanduanes. Bagamat ang concentration ng mga moderate to heavy rain showers dito sa may bandang linya ng dulo ng Sorsogon, Masbate hanggang dito sa may bandang Antique. Yan, Antique hanggang Aklan. Yan, sa may bandang west portions ng Visayas. So mula sa buong Southern Luzon ng Marinduque hanggang Romblon ay magiging mas maulap pa rin tayo at mga kalat-kalat na mga mahihinat katamtamang pag-ulan. Ganon din sa ilang bahagi ng Visayas, especially sa Panay Island at hilagang bahagi naman ng Northern Samar. Medyo maulap at mga moderate to some heavy rain showers ang medyo umiira, lalo na sa may bandang dulo ng Bili, Allen, Victoria, San Antonio, Catarman, Northern Samar, Mondragon, hanggang Lawang, Northern Samar yan. Pero mula dito sa may bandang Lope de Baga or pagitan ng Matuguinaw, Gamay, sa may bandang Eastern Samar, pababa, at least medyo moderate at mga mahihinat katamtamang ulan ang maaari iiral sa inyo ngayon dyan sa Eastern Visayas. Kabilang na ang buong Leyte. Yan, medyo gloomy rin ang panahon ninyo at overcast din ang paligid. Sa may bandang Panay Island po, nabanggit na natin ang bahagi ng Hilagang Antique at Aklan na magiging mas maulap. Kalat-kalat din ang mga pag-ulan at overcast sa magiging maghapon. Kabilang na ang sentral ng Panay Island, Iloilo, hanggang dyan sa may bandang Valderrama or bandang Patnogan. Yan, medyo overcast ang paligid ninyo dyan. So, hindi mawawala ang mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang pag-ulan at ilang clusterized heavy rain showers na hindi naman tumatagal na mahigit sa 30 minutes. Sa may bandang Negros region naman, ang parte ng Bacolod, medyo moderate at medyo mas maaraw kayo dyan, pero hindi mawawala ang mga scattered isolated rain showers sa hapon o sa gabi. Ganon din sa rest ng bandang Himamaylan,
Kabangkalan hanggang Sipalayan ng Negros Occidental. Sa Oriental naman, ang bate ng bandang Gilhingan, Libertad, pababa na yan ng bandang Bais. At dito sa may bandang Dumaguete, mga overcast din at gloomy ang panahon. Bagamat mas moderate ang panahon na medyo sumisilip-silip po yung haring araw sa inyo dyan. Kabilang na ang buong Cebu, so asahan din ang mga isolated rain showers sa maghapon, Bohol, at dyan sa may bandang Siquijor pa rin. Bagamat mas nagiging moderate pa rin ang panahon ninyo dyan and the rest ng Southern Leyte area. Dahil pa rin sa extension ng trough nito na nagtatraverse dyan sa may bandang Southern Luzon at Visayas area. Ayan o, isa trough kasi dito. Yan, ito yung mga cloud clusters sa may bandang dagat Pasipiko na nag-accumulate dito ng buntot ng kaulapan sa may bandang Eastern Visayas. Kaya medyo nagiging overcast kayo dyan at gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagdating naman sa Mindanao, most likely moderate to fairly weather tayo, lalo na sa buong Sorsogon area. Mga ilang partly cloudy lamang ang medyo iiral to sa mostly cloudy. Kasama na ang Davao Occidental and the rest ng bandang Sultan Kudarat na, Southern Cotabato, hanggang Maguindanao del Norte del Sur, North Cotabato hanggang sa sentro ng Bukidnon. Katamtaman din at medyo nagmo-moderate and fairly weather din tayo sa buong bahagi ng Davao del Sur at Davao del Norte, kasama na ang Davao de Oro at Davao Oriental. Mga maliliitan lamang na mahihinang pag-ulan ang naka-forecast, 44% to 33% chance lamang. So isolated generally ang posibleng magiging pag-ulan ninyo dyan sa buong Davao region. Ganun din sa buong eastern part ng Mindanao, magiging mas moderate tayo dyan, medyo mas maaraw, so medyo hot humid ang aasahan ninyo dyan, at magiging gloomy at overcast naman pagsapit din sa may bandang hilaga ng Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental, kasama ng isla ng Camiguin hanggang dyan sa may bandang Agusan del Norte. Magiging maulap din, overcast and gloomy ang iiral sa buong isla ng Dinagat at Siargao Island. So mga isolated rain showers lamang ng mga mahihinang pag-ulan ang aasahan natin sa maghapon. Ganon din sa may bandang Zamboanga Peninsula, bagamat moderate at fairly weather tayo dyan, mga part dito sa Mosikaw din ang mga iral, especially sa Zamboanga del Norte, bandang Dipolog po yan at Misamis Occidental. Pero generally, moderate to fairly weather naman ang magiging maghapon natin dyan. So mga mahihinang pag-ulan lamang ang medyo iiral. Medyo maganda yan, lalo na pagka sobrang alinsangan na po sa inyo. Medyo maganda na rin na magkakaroon kayo ng mga ilang bugso-bugso lamang na mahihina at katamtamang pag-ulan. So, wala tayong magiging problema sa ilang bahagi ng Mindanao na halos fairly weather dyan. Bagamat sa Visayas, medyo fairly weather, moderate ang panahon, magkakaroon lamang kayo ng ilang manakanakang mga moderate to some heavy rain showers dyan sa may bandang Visayas o pagitan ng Southern Luzon. Dahil nga rin sa may namumuong extension trough nga po na tumatawid dito sa may bandang dagat Pasipiko po. So, medyo overcast po ang nalalabi o halos karamihan ng bansa na magkakaroon po tayo ng mga overcast na paligid at ilang mga kalat-kalat lamang mahihina at katamtamang pag-ulan. So makikita natin yung water vapor ay mas concentrated pa rin sa may bandang kaluran ng Luzon. Ng Luzon, bunsod pa rin ng daloy ng ating habagat dito. Mula sa timog kanluran na magdadala ng malawakang pag-ulan pa rin yan o biglang scattered rain showers. Pino-fortify pa rin ito dahil sa remnants ito at yung buntot ng monsoon trap ni dating bagyong Emong, kaya medyo 45 pa rin ang ating habagat dito sa kaluran ng Northern Luzon po. So, ingat pa rin lalo na sa may mga taga Ilocos Norte po at Baguio na mas concentrated pa rin kayong uulanin dyan maghapon. Samantala, ang dalawang bagyo na ito na aktibo pa rin maging si dating bagyong Emong, bagamat wala itong banta pa rin sa bansa, ang magkakaroon lamang ng significance na maapektuhan tayo gamit dating itong si Bagyong Emong o dahil kay Bagyong Emong ay yung paghatak nga po sa ating habagat sa Timog Kanluran. Medyo na po 45 pa rin niya dahil malakas nga po yung kanyang monsoon trap niya na nahatak mula rito sa Timog Kanluran po na magdadala pa rin ng mga pag-ulan-ulan dito sa may bandang Kanluran ng Northern Luzon po. Pero kung titingnan natin dito sa analysis, wala na masyadong epekto dahil kung titingnan natin sa kanyang tropical cyclone track combination, pahilagang kanluran po ang magiging kilos pa rin ito. Ayan o. So ito yung dalawang weather agencies ng Joint Typhoon Weather Center at ng Japan Meteorological Agency na data feed na automatic sorted out. So wala namang nakikita na medyo titimog kanluran ang galaw ng bagyong ito. So yung hatak lamang niya sa habagat ang medyo nagpapaulan dito pa rin sa may bandang extreme Northern Luzon pa rin.
So, yun lamang ang medyo concern natin at so far ay nasa under tropical depression na ito sa ating 10-minute average. Pero tropical storm naman siya sa kanyang 1-minute average sa 65 kilometers per hour. Itong si Crosa naman, sobrang layo na po nito sa bansa at nandito na yan sa may bandang halos southeastern pa rin ng Japan. Yan o. Pero sa ngayon, under severe tropical storm. At sa 10-minute average natin, ay under tropical storm category na siya. So, yun po. At ito yung forecast niya na papunta pa rin ito o halos lalapit pa rin ito sa may bandang southeastern Japan. Kung titingnan natin yung cone of uncertainty niyang pareho, ay makikita ay malawak po yung cone of uncertainty pa rin. At kung magbabago yung track niya, base dito sa latest natin na forecast track, ay baka posible pa ito lumapit dito sa may bandang Tokyo, Japan. So, medyo ready po sa mga Pilipino natin dyan. Kung sakaling dumire-diretso po yung trajectory dyan ng bagyo. Nung isang araw lamang ang forecast sa trajectory nito, paganyan sana kahapon. Ngayon, medyo nagbabago na. Papunta na naman ito sa may bandang Tokyo, Japan. Kung i-double check natin kay Joint Typhoon Weather Center, yung data feed ni Joint Typhoon Weather Center, makapapansin natin, halos papunta rin ng bandang Tokyo yung trajectory ng bagyong si Crosa. Yan, Crosa. Yan, makikita natin, no, halos papunta na naman dyan sa may bandang Timog Silangan. So, ingat po kung sakaling tuloy-tuloy ito lumapit dahil base na rin sa data feed ng GMA ay halos lumalapit na naman ito sa may bandang Tokyo, Japan base dun sa pinaka-latest na trajectory niya. So, hopefully magbago pa po yung trajectory niyan at sana medyo mas malayo ito sa kalupaan ng Tokyo, Japan. Wag na sanang tuluyan lumapit. Itong si dating bagyong Emong ay probably tuluyan itong hihina pagkalapag nito sa may bandang Ningbo ng bandang Eastern China sa mga susunod na araw. Pero itong si Crosa, wala nang magiging epekto yan sa ating habagat dahil hindi na masyado nagpapang-abot yan. Kung isa satellite mode natin, yan, yung trough na lamang niya dito na nag-extend sa loob ng ating PAR na nagkakaroon lamang ng railing sa ating habagat kasama nitong si dating bagyong Emong. Kaya nagkaroon ng fortification yung ating habagat pa rin. Yan. Yung ilang trough dito, yung surface trough na nagpapaulan sa ilang bahagi nga po ng Bicol Region at Eastern Visayas po. Yun lamang at hindi na masyadong malaki ang epekto nitong si Crosa. Yan, malawak lang talaga yung nahahatak o yung pinaka monsoon gyre. Nagkakaroon po ng monsoon gyre dito. Ayan, yung malawak na monsoon gyre na yan between Emong at Crosa. Kaya nagkakaroon ng malawakan na pag-ulan dito sa paligid na ito. Highly concentrated po yung pag-ulan dyan. Yan, malawak lawak ng kanilang monsoon gyre system. So, yun lamang po at wala naman tayong magiging komento pa sa ngayon na maepekto ng husto ang bansa maliban na lamang sa fortification ng ating habagat. Kung sisilipin natin ang Global Forecast Assessment Monitoring kung mayroong bang susunod sa kanya o sa dalawang bagyo na huli nating binabantayan. Well, base sa ating West Pacific Basin Monitoring, ayan, courtesy of CIMS NOAA, ay makikita po natin dito yung medyo favorable dito sa may bandang southeastern ng Guam. Kaya lang napaka-disorganized. At makikitang way below average yung rainfall pa rin dito sa may bandang southern ng Visayas. Nagkakaroon lamang na ilang pag-ulan dahil nga po dito kay Crosa. At dito naman sa ating horizontal formation probability, napakataas sa may bandang Timog Silangan ng Mindanao or around ng bandang Papua New Guinea, Indonesia. Yung concentration, so posibleng magkaroon ng mababang atmospheric pressure. Titingnan pa natin kung may probability of possible development ng magiging inverse ito. Yan. Dahil kung titingnan natin sa global spectral model ay medyo may circulation nga po na nakikitaan nga po dito sa bibadang katimugang bahagi ng Guam po. Ayan o. So pasok na ito unang araw ng unang 3 araw ng Agosto. Medyo may mga nagsisirculate po dito na medyo nagpa-favorable nga po. At makikita natin dito sa horizontal probability mayroong umiikot-ikot na naman dyan na Coriolis circulation. Pero sa ngayon ay wala pa sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon na magkakaroon tayo ng banta na may mabubuong bagyong-bagyo
this huling 3 araw na po ng July. Sa ngayon ha, so ang magiging concern pa rin natin yung daloy ng habagat na magkakaroon pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa bandang Luzon. So titingnan natin maigi kung tuloy-tuloy po itong nakikita natin na circulation na ito sa may bandang southwestern ng Guam o south of Guam. Wala naman sa mean sea level pressure. Kung titingnan natin yung atmospheric pressure, pataas naman yung atmospheric pressure dito. So hindi pa natin consider na magkakaroon yan ng vorticity or magkaroon ng pagiging inverse niya. Dahil inaasahan nga po natin na magiging mas mababa po yung average rainfall natin. Nararamdaman na ngayon ng mga nasa Visayas at Mindanao area. Sa tropical cyclone strike probability naman, malinaw naman na wala tayong inaasahan na tropical cyclone forecast activity hanggang sa loob ng 120-hour period po yan. Or August to 2025 po. So wala Mostly sa may bandang extreme naman or northern hemisphere na subtropical ang aktibong low pressure area ang nakikita natin. Pero sa Pilipinas, halos talagang wala. So wala pa tayong maiko-comment sa ngayon na anumang tropical cyclone development o tropical wave. Mula naman sa computer models, ganun din. Klaro rin ang ating paligid sa loob at labas ng bansa hanggang sa huling araw ng July. Kay SMW po, ito po. So wala rin nakikitaan dito sa bandang bansa. Kay NAVGEM ganun din, klaro rin ang ating paligid hanggang sa uling araw nga po ng July at pagpasok ng unang linggo ng Agosto. Bagamat mas agresibo po kay NAVGEM na umiiral pa rin daw yung habagat dito sa bandang kaluran ng Northern Luzon. Well, tingnan po natin dahil posible pa rin hindi mangyari yan dahil dito kay SMWF, makikita nyo po, medyo mababa lamang yung water vapor sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Pero at least medyo accumulated pa rin yung water vapor despite na mababa ang average rainfall natin. Especially sa kanluran ng Northern Luzon. So, take note na lamang po yan mga folks. So, kamusta ulit natin yung lagay ng mga dam? Patuloy pa rin nakabukas ang gate kay Ipo Dam, Ambuklaw at Binga Dam po. So, grabe pa rin ang nire-release. Nakabukas din ang gate ni Magat Dam, so patuloy pa rin na nagre-release ang ating mga dam dyan. So again, kay Ipo Dam, Ambuklaw, Binga at Magat Dam ay sabay-sabay pa rin nakabukas ang kanilang mga gate. Yung mga ilog natin, medyo tumataas sa may bandang San Mateo naman, bandang Rizal at sa may bandang Green Hills, San Juan, tumataas ang ilog at sa Pasig naman dito sa bandang Napindan. Medyo tumataas po yung ilog natin. Malamang dahil sa yung pagbukas ng mga dam sa Hilaga, medyo nag-accumulate na rin dito pababa. Kasi lahat yan lalabas yan ng bandang, dadaan yan ng bandang Pasig River Dine-exit ito ng bandang Manila Bay po. Yung mostly na nanggagaling dito sa mga dam natin sa Hilaga or bandang North Zagaray po. Asahan po na medyo tumataas-taas po yung ilog natin. Dahil 4 na dam po ang nakabukas, ang mga gate. So take note yan mga folks. At makikita natin ay patuloy ang normal naman at mas mataas ang level ng ating mga water reserves. So wala tayong magiging komento dyan mga folks. Sa ulat din doon naman dahil sa bugso ng hangin patuloy na napaka-noise ng aking seismograph at kasabay na rin ng mababang atmospheric pressure. Pero kung mapapansin natin wala namang alert level o mataas na amplitude ng pagyayinig. Malamang dahil na rin sa mataas ang amplitude dahil sa tuloy-tuloy na noise. So hindi ma-determine. Wala naman sa data feed ng mula kay PBOX, mula kanina madaling araw, wala rin na itala sila na at least magnitude 4.0. Mga marami-ramay na rin na mga minor earthquakes to moderate, at least, kahit mapano. At wala naman so far na magnitude 4+. At mula naman sa International Seismic Network, meron daw malakas na pagyanig, naganap kaninang 6:10 AM ito, oras sa atin sa Pilipinas. Ayan. 6:10 AM po naganap ito sa may bandang Macquarie Island Region. Saan ba yung Macquarie Island Region na yan? Bandang New Zealand. Halos pagitan na ito ng Antarctica. Yan. So may pagyanig dyan sa may bandang Macquarie Island Region. Magnitude 6.9 po ito. Sa iba, magnitude 7 daw ang inabot. Pero dito, magnitude 6.1 ito. 6.9 at ang babaw lamang nito na 10 km ang depth. So, double check natin kung tumaas ba yung tsunami warnings dahil mababaw lamang yung seismic activity. So far ay wala naman. Very minor lang naman yung wave na na-create niya. At walang high propagation energy na na-detect. So, wala namang nakataas sa tsunami warning so far. Walang nakataas.
walang alarm of tsunami warnings naman so far. Yan. Pero dito ay ayon sa Northwestern Pacific Tsunami Warning, nasa magnitude 7.0 yung kanilang recorded earthquakes. Kung babalikan naman natin sa World Seismic Monitoring, magnitude 6.9 naman ang huli nilang recorded. Magnitude 6.9. So hindi na rin masyado nalalayo. Yan lamang ang kasalukuyan na pinakamalakas na lindol na naitala natin, pero malayo naman sa Pilipinas dahil kung titingnan natin sa bandang Southeast Asia, medyo meron ding malakas sa pagyanig dito, magnitude 6.5 sa may bandang Nicobar Islands. Naganap ito kahapon. Oras natin sa Pilipinas alas 2:48 ng hapon. So medyo mayanig sa may bandang south part. Pero malapit sa Pilipinas, so far wala naman tayong nadedetect na mas malapit sa Pilipinas. So medyo magalaw-galaw yung ating Pacific Ring of Fire, kumbaga. Yan. So mula sa ating historical earthquake, kung nakakailang total earthquake na tayo sa Pilipinas for the month of July, ngayong araw, hanggang sa kasalukuyan nagre-report ako kung nakakailang total earthquakes na tayo. Nasa total of 906 earthquakes na po tayo. 866 dito is magnitude 2.0 pataas, 34 sa magnitude 4.0 at nanatiling 6 ang ating magnitude 5.0 pataas. And so far wala naman tayong naitala na magnitude 6. Hopefully wag na pumadagdagan ng mas malakas pa na paghinig. Dahil hindi pa tayo nakaka-move on sa mga matitinding pagbabaha, lalo na dito sa bahagi nga po ng Northern Luzon at Southern Luzon. So, yun naman po pinaka-report natin since wala naman tayong latest updated, pero nadagdagan lang tayo ng marami-raming mga pagyanig. Kaya nga po pumalo na sa 906 total earthquakes na. At narito naman ating 3-day to a day weather forecast para sa araw ng Martes, July 29, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 29, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman, lalo na sa mabugsong hangin ngayon na delikado na lumabas ngayon.
At visit lamang din sa aking website sa gusto malaman pinaka-direct reading mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.